Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Hot Anime, shoutout kay John J. Gaton. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sabihin mo na. Sabik na sabik si Fumang na labis siyang kinabahan sa balita ng Aaron. Sabihin mo lang kung ano ang mayroon ka. Daos din ang 100 Shaosheng sa lawa ng ilog. Tumanggo ang alagad at saka sinabi, hindi talaga ako naniniwala. Ngunit nalaman kong parang kilala ng pinuno ng alyansa ang pinuno ng zombie. Nang dumating ang pinuno ng alyansa malapit sa pader ng lungsod, biglang may isang monghe na. Nakaitim na hindi ko marinig ang kanilang pinag-uusapan, ngunit tila sila ay nag-uusap ng maayos, at hindi nagtagal. Umalis ang itim na monghe, at ang pinuno ng alyansa ay umalis kasama niya. Ibig mo bang sabihin kapag ikaw sabihin mo na, magugulat ka? Ibig sabihin, malamang nakilala ng Aaron ang operator sa likod ng zombie, o kahit isang grupo nila. Ngunit paano ito posible? Mali ka ba? Kumunat ang noo ni Fumang. O mali ang pagkakaintindi mo, nakikipag-negotiate si Aaron sa kabilang partido, tapos nabigo ang negosasyon, tumakas yung lalaking yon, sinundan siya ng Aaron. Iyan ay lubos na posible. Sumang-ayon din si Moyang sa pananaw na ito. Tumanggo ang lahat. Paano malalaman ng Aaron ang controller sa likod ng mga zombie? Sa tingin ko, gayon din, ngunit ang problema ay, umiling ang alagad at mapait na sinabi, nakita ko ang pinuno ng alyansa na nagkusa na alisin ang lahat ng mga pag-atake. Bukod dito, nang ang pinuno ng alyansa ay lumipad sa pader ng lungsod, napaka-leisure niyang tumingin sa langit kung persot, paano magiging ganito? Sa madaling salita, binibigyan ng Fang Fo ng matinding suntok ang lahat. I don't think the leader of the alliance has. Naglipat ng kampo. Nang sabihin ito ng alagad, napakababa ng kanyang ulo. Kung sinasabi ng mga ordinaryong tao, hindi magiging magalang si Fumang. Ngunit ang mga disipulong ito ay tunay na magkakapatid na dumaan sa buhay at kamatayan. Natural, hindi nila maaaring pagdudahan ang Aaron hanggat hindi ito seryoso. Sa makatuwid, ang dapat makita ng mga alagad ay dapat na totoo. Walang nagsalita sa grupo at hindi marunong magsalita. Sa mga tuntunin ng personal na damdamin, siyempre, sila ay walang pasubali na naniniwala sa Aaron. Sa katunayan, ang mga salita ng mga disipulo ay totoo. Bukod dito, tinulungan ng mga demonyo ang Aaron. Kung ang mga taong kumokontrol sa mga zombie ay mga demonyo, hindi imposible. Pagkaraan ng mahabang panahon, bahagyang itinaas ni Bai Shaosheng ang kanyang ulo at sinabing, anyway, naniniwala ako na Aaron. Oo, kahit demonyo si Aaron, ano? Kung saan siya pupunta, pupunta kami. Diyos siya, susundin namin siya. Demonyo siya, kaya multo kami. Anyway, kung nasaan si Aaron, kami ay. Tama na. Palagi kaming magkakasama ng Aaron. Nagulat ang isang grupo ng mga tao at hindi nagtagal ay nakapagdesisyon na sila. Kung gayon ay hindi na natin kailangang mag-alala masyado. Nag-aalala kami tungkol sa bilang ng mga zombie na ito, na magpapaligid sa atin hanggang sa kamatayan. Kung magkakilala ang Aaron at ang mga tao sa likod niya, mas mabuting walang dugo. Panipi, pero hindi totoo na Aaron ang gumawa nito. Bago siya umalis, hiniling niya sa kabilang partido na alisin ang zombie. Napapalibutan tayo. At pagkatapos tanggapin ang katotohanan, ang mga puso ng mga tao ay nakaka-relax. Well, for US, it's just a matter of joining a camp. Don't worry about the rest. Sabihin mo sa lahat na bumaba at uminom. Boss,
Lumabas ka at kumuha ng masarap na alak at pagkain, masaya rin si Fu Mang. Ngunit kumunat ang noo ni Bai Xiaosheng, tulungan mo si Mang, huwag kang magulo. Kung iisipin mo, ano ang pakay ng mga zombie na ito kung magkakilala ang Aaron at ang kabilang partido? Nako, bago ang laban, hindi alam ng kabilang partido na Aaron pala iyon. Pinaulanan ng baha ang templo ng Dragon King. Araw-araw itong nangyayari sa mundo. Pero, nako kuya, masyado kang nag-aalala. Fu Mang, kung mali ang hula natin, nakapaligid sa atin ang mga zombie na ito. Kumain kami ng masarap na alak at karne. Ano ang gagawin natin sa hinaharap? Si Bai Xiaosheng ay sabik na matuto. Mas mabuting maghintay tayo hanggang sa bumalik ang Aaron. Magtanong tayo ng malinaw. Ang mundo ay puno ng karunungan. Nako, ang aking mga kapatid ay pagod, at ang kanilang moral ay mahina. Kung sila ay may masarap na pagkain, sila ay magiging mas masigla, at mas madali itong bantayan. Boss, sophomore, lumabas ka at kumuha ng makakain. At kayong mga lalaki, yayain ninyo ang inyong mga kapatid na bumaba para sa hapunan. Ngayon, huwag tayong maglasing. Sa pagtingin sa kasiglahan ni Fu Mang, si Bai Xiao ay mukhang nahihiya, ngunit siya walang magawa. Sinulyapan niya si Fu Li. At nakita niyang wala siyang magawa para tingnan siya, at ang isang masiglang eksena ay bumuo din ng isang malakas na kaibahan sa mga madilim at kakilakilabot na mga larawan sa labas. Sa oras na ito, ang hugis ng katawan ni Aaron ay nagbago sa susunod na segundo, siya ay lumitaw sa isang kawayan na kagubatan sa mga suburb mga suntok, nanginginig ang katawan at nalalagas ang mga dahon. Ang tinig ni Buddha ay lumulutang pa rin sa hangin sa itaas. Isang matandang hizhang ang nakatayo doon sa isang pulang sutana. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang batang monghe, hindi hihigit sa 10 taong gulang. Napakatalino niya, may magandang mukha at parang bata ang mga mata. Nang makita ang Aaron, bahagyang yumuko ang matandang monghe, "Amataba, napakabuti." Bahagyang sumaludo din si Aaron. "Hindi talaga ako binaygo ni Benefactor Han at sinundan niya ako." Sa sandaling bumagsak ang boses, ang matandang monghe ay tumalikod at naglakad pasulong, na sinundan ng Aaron. Isang linya ng 3 tao, kaya sa pamamagitan ng kagubatan ng kawayan, patungo sa malayong mga bundok. Habang papasok ka, mas matindi ang itim na chi. Hindi pa banggitin ang superhuman na divine sense ng Aaron, kahit na ang mga ordinaryong tao ay maaaring maramdaman na ang masamang espiritu ay higit na mahalaga, at kahit na ipadama sa mga tao na ang hanging yin ay tumatagos hanggang sa buto at ang malamig na hangin ay pumapasok sa utak. Makulimlim man ang bughaw na langit sa itaas, kahit walang masisilungan, napakadilim sa aming harapan. Ito ang mga masasamang espiritu ng dyablo sa gabi. Bahagyang sabi ng matandang monghe. Hindi mo ba naririnig na ang dyablo sa gabi ay hindi magagapi sa kanyang panaginip lamang sa gabi, ngunit mahina sa araw? Sumimangot si Aaron at sinabing, "Sino nagsabi sa'yo?" Kakaibang sabi ng matandang monghe. Hindi nagsalita si Han Sanchen. Obvious naman na sinabihan siya ng Magic Dragon tungkol dito. Dati, naniniwala siya sa Magic Dragon, kaya hindi na niya kailangan pang magsalita. Ngayon, magkasama na ang Magic Dragon at ang Night Devil, kaya hindi ka panipaniwala ang mga natural na salita. Ang mga dragon ay ipinanganak na may pagnanasa, at ang pagnanasa ay humahantong sa kabuluhan. Bagamat hindi lahat ng dragon ay ganito, sila ay mas malaki kaysa sa maliit na bilang. Ang tinatawag na ilog at bundok ay madaling baguhin, ngunit ang kalikasan ay mahirap baguhin. Benefactor Han, huwag mong baliwalain ang kanilang mga salita. Mahinang sabi ng matandang monghe. Nakikita ko. Tumanggaw si Aaron. Diyos, Guro, narito ang langit. Ibigay ang perlas kay Han. Bulong ng matandang monghe. Medyo natigilan ang munting monghe. Tahimik siyang tumingin kay Aaron at tahimik na sinabi, "Guro, ang meditation bead ay ang lihim na kayamanan ng ating templo. Huwag mong sabihing outsiders. Kahit na ang mga tao sa templo ay hindi maaaring hawakan ang butil ng pagmumuni-muni bago nila makuha ang posisyon ng pinuno. Ikaw, langit, ang tinatawag na mga patakaran ay para sa mga tao, at ang layunin ay gawing komportable ang mga bagay. Ngunit kung ang mga patakaran ay haad lang dito, mawawala ang kahulugan nito." Panipi, nang marinig ito, ang maliit na monghe ay tumanggo, kumuha ng isang maliit na gintong butil mula sa kanyang mga braso,
at iniabot ito sa kamay ni Aaron. Makikita na kahit na ang kulay ng lupa ng mga kwintas ay puno ng ginto, mayroong isang mahinang liwanag sa kanila, na hindi naman karaniwan. Ang mga butil ng katahimikan sa ating templo ay makakatulong upang maiwasan ang pinsala at patatagin ang isip. Sa makatuwid, 10,000 mga demonyo ay hindi pinapayagang sumalakay at 1,000 mga kasamaan ay hindi pinapayagan na makapinsala. Kung dadalhin mo sila sa iyo, ang masamang chi ay magiging lubhang nabawasan, at natural na mas magiging maganda ang impluwensya sa iyo. Nang matapos ang munting monghe, sinundan niya ang matandang monghe at sinabi kay Aaron nang hindi lumilingon. Tumingin si Aaron sa kanyang mga mata at sinabing, "Master, kahit na ang Aaron ay hindi isang top-notch master, at least may kakayahan siyang protektahan ang kanyang sarili. Bagamat ang masamang espiritu dito ay napakabigat, ito ay may maliit na impluwensya sa akin. Ikaw, mas mabuting ibigay ito sa mga taong nangangailangan." Tapos sinasabi, Aaron pagkatapos ay iabot ang butil, nais na bumalik. Hindi man lang iniunat ng matandang monghe ang kanyang kamay at ngumiti, alam ko na ang pinakaangkop na mga bagay ay dapat gamitin ng mga pinakaangkop na tao. Tagapagbigay ng limoshan, bagamat pambihira ka, alam ko iyon. Ngunit ang mga demonyo sa gabi ay pambihira din. Sila ay mga sinaunang demonyo na may pambihirang paraan at masamang espiritu. Ang aming templo ay hindi pa rin natatakot sa kanila ay nag-aalala, kung ikaw ay nabalisa ng masamang espiritu ng dyablo sa gabi, malamang na ang mahiwagang dugo sa iyong katawan ay magkakaroon ng hindi maisip at hindi matatawaran na pagbabaligtad sa oras na iyon, sa iyong kakayahang baguhin ang dyablo at ang kapangyarihan ng ang dyablo sa gabi, paano magiging kalaban ang monghe ng ating templo. Kung magpapalabas tayo ng dobleng demonyo, hindi magiging kakilakilabot ang pagkamatay ng ating henerasyon. Ang nakakatakot ay ang mga inosenteng buhay ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Mawawala na sila. Naunawaan ni Aaron ang mga salita ng matandang monghe. Tumanggo siya at kinuha ang gintong butil sa kanyang mga braso. Ang meditation beads ay hindi para sa benefactor na si Han, ngunit para sa lahat ng tao sa mundo. Tingnan ang Aaron take back beads, ang matandang monghe ng ngiti, liwanag at isang wika. Pagkaraan ng ilang hakbang pa, biglang nagtanong ang matandang monghe, "Nga pala, Benefactor Han, walang nakakaalam sa sinabi mo, di ba?" Ibig sabihin ni Master, "Huwag kang mag-alala. Ang espiritu ng Magic Dragon ay umiiral sa aking isipan. Bago ako umalis ng lungsod, nakulong ko siya. Maliban kung gusto ko, hindi siya maaaring makipag-usap sa labas ng mundo." Sa katunayan, ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit mas kumbinsido ang Aaron sa sinabi ng matandang monghe. Ang espiritu ng Magic Dragon ay natural na maaaring makipag-usap sa kanyang sarili sa kanyang isip, ngunit mula sa simula hanggang sa katapusan, hindi siya kailanman nagsalita ng isang salita sa kanyang sarili, o kahit isang pangunahing paliwanag. Nagpaliwanag na ito ng maraming problema. Pagkatapos ng lahat, kung walang ganoong bagay, hindi ba lalabas ang espiritu ng Magic Dragon upang makipagtalo? Kaya, pagkatapos niyang umalis sa lungsod, hindi pa rin nagpaliwanag ang espiritu ng Magic Dragon. Kahit ngayon, kahit na hindi pa nakulong ni Aaron ang Magic Dragon, hindi siya naniniwala sa monghe. Siya ay naghihintay pa rin para sa espiritu ng Magic Dragon, ngunit sa kasamaang palad. Aaron ay hindi kahit na maramdaman ang kanyang presensya. Nang marinig ang mga salita ni Aaron, isang makahulugang ngiti ang lumitaw sa sulok ng bibig ng matandang monghe, ngunit hindi nagtagal ay kumislap ito ng, talagang matalinong tao si Benefactor Han. "I don't need to say anything more para malaman na ang tinanong ko ay ang espiritu ng Magic Dragon. Benefactor Han, bilisan natin ang ating lakad." Dahil doon, mabilis na lumakad ang matandang monghe, habang si Aaron ay tumanggo at sumunod na mabuti sa lahat. Pagsapit ng tanghali, ang langit ay bumubuhos na ng ulan, at ang boses ni Buddha sa itaas ng kanyang ulo ay unti-unting pinigilan ng tunog ng malakas na ulan. Gayunpaman, walang huminto sa tatlong tao, at pumunta pa rin sila hanggang sa kabundukan, Almsgiver Han, kalahating araw pa ang biyahe. Natatakot ako na ito ay mahirap na trabaho. Paano ang pagkain ng plain steamed bread? Nang matapos ang matandang monghe, agad na inilabas ng batang monghe ang isang bag ng tela mula sa kanyang mga braso at binuksan ang mga ito sa ilang steamed buns. Inabot muna ng maliit na monghe ang Aaron,
ngunit umiling si Aaron na nakangiti, hindi na kailangan. Ang benefactor Han ay nag-aalala tungkol sa lason, ngunit siya ay masyadong magaspang. Ang matandang monghe ay ngumiti, kinuha ang steamed na tinapay na iniabot sa kanya ng batang monghe, at uminom ng isang malaking subo nito, at ang maliit na araw na anak na iyon ay naglagay din ng isa sa kanyang bibig. Pagkatapos, inabot pa rin ang steamed na tinapay sa Aaron, na nakatingin sa kanya ng may pananabik. Si Han Sanchen ay likas na maingat, ngunit kapag naisip niyang hindi niya sasalakayin ang lahat ng uri ng lason, gusto lang itong abutin ni Han Sanchen. Ngunit tila naisip ng munting monghe na hindi ito gusto ni Han Sanchen, binawi niya ang pinasingaw na tinapay, naabutan ang matandang monghe at nagpatuloy. Aaron maliit na isang leng, walang magawa matipid ng ETA, shook kanyang ulo upang follow up. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.